Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin yan po, today's video, Pilipinas, tinaob ang China sa pag-import ng bigas. Yan guys. Yan ang mainit na balita. Number 1 na tayo sa pag-import ng bigas. So ayon sa United States Department of Agriculture, yan na ang nakita nilang forecast. Na number 1 na tayo. At umabot na ito guys. Umabot na ito hanggang sa Argentina yung ating pag-i-import. Kasi ngayon nag-i-import tayo sa Vietnam, sa Thailand, yan ang ano natin, yung mga supplier eh. Tapos yung India, kaso ang India nag-ban ng importation dahil baka daw sila yung kulangin. So ngayon, si DP Secretary Manalo nasa Argentina daw. Naghahanap ngayon ng supply diyan. Sa dahil kulang nga. So ngayon bago tayo magpatuloy sa ating reaction guys, panoorin muna natin yung balita regarding dito. Tapos bibigay tayo ulit ng reaksyon. Pasok! Philippines is now the world's top rice importer, overtaking China, according to a report by the United States Department of Agriculture. In its latest Grain World Markets and Trade Report, the USDA estimates the Philippines' total rice imports for trade year 2022-2023 at 3.9 million metric tons, which is higher than China's 3.5 million metric tons. According to the report, China's rice imports for trade year 2021-2022 were at 6.1 million metric tons, compared to the Philippines' 3.8 million metric tons. Data from the September report also shows the projected rice imports for the Philippines in trade year 2023-2024 is at 3.8 million metric tons, still higher than China's projected 3.5 million metric tons. So yun guys, napanood nyo, di ba? Ayon sa US Department of Agriculture, number 1 na tayo. So nakita nyo naman, yung data nila, noong 2021 guys, hanggang 2022, ang in-import natin is 3.8 million metric tons. Tapos yung China, 6.1 million metric tons. So ang layo, di ba? Halos kalahati. Ang layo ng pagitan. Halos 3 milyon ang lamang ng China sa atin sa pag-i-import nila. So, pagkatapos na yung 2022 to 2023, 3.9 million naman ng Pilipinas, guys. Tapos, 3.5 na lang. Last year pa pala, medyo mas mababa na yung China. Hindi lang siguro na-report to. At pagdating naman ng 2023, ito na nga, yung parating na 2024, 3.9 na tayo. 3.9 metric tons ang ating import. At ang China is 3.5 na lang. Imagine mo, di ba? Sa China kasi kahit 6.1 yan, 7 million yan, parang justified yun sa kanila. Unang-una kasi sila, malaki ang populasyon ng China. 1.2 billion na yata as of now. Billion guys, ang tao, populasyon nila. At sa China kasi, marami kasi yung mga bundok. Kaya kinukulang na rin ng kanilang rice. Siguro, dahil nakikita nila problema to, dinevelop nila at inayos nila, unti-unti na nilang nasosolusyonan. Tayo, habang tumatagal, lalong lumalala. Di ba? So, panalo talaga tayo, taubad China. Di ba? Sa atin, 110 million lang tayo, guys. 110 million kumpara sa 1.2 billion na tao, bakit mas malaki pa ang importation natin? Kaya tayo nag-number 1. So, masaklap dito, agricultural land tayo o agricultural country. Di ba? Alam naman natin, yan ang number 1 na mayaman tayo, yung lupa, yung resources natin yan, napakayaman. Paano mo hindi masabing mayaman yan? Kahit saan ka pumunta, sa ating parte ng ating bansa, may makita ka lang na bakanting lupa. Diba? May tumutubo dyan na halaman. Minsan damo, yung halaman na yun.
hindi walang pangalan o kung ano-ano lang. So, ibig sabihin, mataba talaga. Di ba? Maganda yung resources, binigyan tayo ng Diyos ng magandang lupa dito sa Pilipinas. So, ang problema lang, pinabayaan ng ating mga leader. Ginawang subdivision, commercial, at hindi binigyan ng suporta ang magsasaka. Hanggang sa ngayon, ang ating mga magsasaka manumano pa rin, di ba? Sa ibang bansa, modern technology na sila. Di ba, nababalita pa dati yung Thailand sa atin na nag-aaral lang, yung Vietnam sa atin lang, di ba? Ba't ngayon ano nangyari? Pinabayaan talaga. At talagang hindi na binigyan ng suporta ang magsasaka, kaya nasadlak tayo sa ganito. At siyempre, yung mga magsasaka ngayon, nananawagan sila na lumayas na daw sa pwesto itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi na siya nakakatulong sa Department of Agriculture. At, di ba, 1 taon na siyang mahigit. Sabi na kilusyon ng magsasaka ng Pilipinas, 1 taon ka na mahigit. Di ba? Inaasahan ng tao ng mga magsasaka mismo na uunlad dahil sa yung secretary. Di ba? Kinuha niya secretary ng Department of Agriculture na dapat sana yan ang number 1 na maunlad na department dahil ikaw ang pangulo di ba? Nasa iyo lahat ng resources, ano man ang iutos mo, ano man ang kumpas mo, susunod lahat sa iyo. Parang bakit gayon ang nangyari, sabi nila. Lalong lumala ang krisis, hindi may kakaila dahil nga tumaas ang presyo ng bilihin, di ba? Sa sobrang taas, naglabas ng price ceiling. Ginawang 41 at 45. Pero ang system dito, yung 41, ako mismo guys, nag-vlog ako, di ba? Nakita ko yung 41, hindi mo makain. Kulay dilaw na durog-durog. Pagka, kahit siguro yung aso, hindi pa makakain ito. Meron siguro sa ibang parte, pero hindi ganun kaganda. So, at the end, ang nangyayari yan guys, doon pa rin bumibili. Kahit ako hindi ako bumibili ng 41, ng 45 guys. Ang binibili namin yung premium 58 na ngayon, yung kukuyo. Kasi hindi mo na makakain, nakatipid ka nga. Kung hindi ka na makakain, baka pumayit ka lang lalo, di ba? Hindi mo na makain baka ibato pa ng mga anak mo yan sa iyo. Dapat kung gano'n, magandang klase na yung sinabi. Ang masaklap pa nito, naglabas sila ng price ceiling. Tapos, nag-ayuda naman sila. Ibig sabihin, mali talagang desisyon nila. Kung sa tingin mo kasi, yung price cap mo, tama ang desisyon mo para marami makabili, dapat di ka nagpa-ayuda. Ibig sabihin, may tinamaan din, di ba? Yung mismong retailer at magsasaka. At ngayon, sinasabi ng mga magsasaka, bagsak presyo na guys ang kanilang palay. Dahil nga ayaw bilhin ng mga traders, baka daw hindi mabenta. Di ba? So, talagang umiiyak ngayon ang magsasaka. At siyempre, hindi lang magsasaka yan. Lahat tayo apektado. Pagka kumonti yung supply, talaga namang tataas ng tataas. At marami pang hindi magandang mangyayari sa krisis nito. May problema po talaga tayo sa agriculture. Hindi na yung may kakaila. Kahit saan ka pumunta, hindi may tatanggi. At hindi rin to paninira. Ano lang to, real talk lang po tayo. Talaga namang hindi kaya. Sabi ng mga magsasaka, hindi kaya. Paano kakayanin ni President Bongbong Marcos? Hindi nga siya nag-a-attend, di ba? Hindi siya nag-a-attend ng meeting ng Department of Agriculture. Siya yung head hindi siya nag-a-attend. Si mismo nagsabi yan, itong si Undersecretary Panganiban, nung hearing nila sa Senado. So, paano yung masusolusyonan kung urgent yung problema at hindi siya nakikipag-meeting? Hindi inuupuan. So, talagang kung sa salita, may ginagawa, pero sa totoong buhay, wala siyang ginagawa. Lalo na ngayon, di ba? Nasaan siya ngayon? Nasa F1 siya, sa Singapore. Di ba? Naalala niyo yung Singapore na yung F1 racing na naging controversial dahil umalis siya ng walang alam ang taong bayan. Nung mabuking siya, lumabas yung mga picture nila, yung mga kasama nila dyan sa Singapore. O tsaka lang sila nagsalita. Ang sinabi niya, naghahanap lang doon ng investor. Diba? So, ngayon naman, ang dahilan niya, inimbita daw mismo ng Prime Minister ng Singapore. Kaya siya pupunta. Kahit pa naman na mag-invite sa'yo, alam mo may krisis ka sa bansa mo, di ba? Yan ang pagtuunan mo ng pansin kasi marami nang dumadaing. At bukod doon, di ba guys, tignan niyo ang Saudi, di ba?
Ang Saudi, disyerto, mainit, namumblema sila paano makapagtanim ng palay, di ba? Yung yung bandang mga Norway yan, mga bandang America at saka South America. Di ba malalamig dyan eh, hirap din silang makapagtanim eh. Pero tayo, napakayaman na ng ating lupa at maganda pa yung season natin, tropical tayo. At ngayon, nakakahiya, di ba? Number one na tayong importation. So, ano na nangyayari sa ating bansa ngayon, di ba? Parang walang nagagawa, walang sabi pa ng mga kilusan ng Mayo ng magsasakang Pilipino, hindi ba nangako siya ng 41? Bakit ngayon naging 50 to 60 ba? Talagang lumalala, guys, kahit isang anggulo natin tignan, lumalala ang problema natin, particularly sa bigas. At ngayon, di ba, sili, nabalitaan nyo na, 800 ang kilo. Yung asukal, di pa rin bumababa, 110 pa rin. At yung gulay ngayon, yung okra, 3 piraso. Di ba? Yung sili, yung 10, tatatlo lang din yata. Siling labuyo. At napakamahalak ng Yung mais, guys, dati 25 isang piraso kasi ako namamalingki ako. Ngayon, kinikilo na. Yung isang mais, guys, ng ganito kalaki, 45 na o 40 pag kinilo nila. Ganun na to talaga kamahal. Kaya yung mga minimum wages o under minimum wages ng mga kababayan natin, hirap talaga sila. So, malaki na talaga ang krisis. So, kaya nga, dapat mag-hire na. Pinapababa na si Pangulong Bongbong Marcos. Mag-hire ka na ng full-time Department of Agriculture. Pero ang problema, ayaw bitawan. So, maraming nag-speculate ngayon na kumikita sila sa importation. Dahil nakita natin yan doon sa pag-import ng asukal, ang pinaboran doon, yung 3 nilang malalapit sa kanila. Nakasama sa foreign trip niya sa ibang bansa. Di ba? Yung sila, ano ba yun? Nakalimutan ko na lang yung company, guys. 3 yun. Binlag ko na rin yun. Di ba? So, marami kumikita. Kaya nga siguro pinababayaan nila yung local natin, products, local bigas. Dahil kumikita sila dito, madali lang eh. Dahil pagka local na, dumami ang harvest natin, wala silang kita kasi nanggagaling dito. Kaya sana actionan talaga. Huwag na nang hintayin na magwala pa o magalit na tuluyan ng taong bayan. Ngayon, kahit tiisin pa, mapagtiis ang Pilipino eh. Kaya pang tiisin. Pero unti-unti nang nawawala, nadidismaya, nagagalit ang marami. Kaya, tingin natin guys, talagang kailangan na ng Agriculture Secretary. At hindi lang yon yung mga confidential fund na yan. Di ba? Inday Sara, beke naman. Matulong mo na lang sa magsasaka. Di ba? At saka yung mga kumukuha ng confidential fund dyan at intelligence fund na hindi naman talaga kailangan. Kaya sana yan, asikasuhin kasi talagang hirap na po ang taong bayan ngayon pagka hindi nyo pa yung inasikaso at ginawa ng paraan at wala kayong solusyon kundi importation, magagalit talaga ang taong bayan. So, yan ang mga may init na balita ngayon, guys. At nabalitaan natin, wala pa tayong picture. Yung last year na January na dapat sana, yung mga smuggler, di umano, sabi ni Congressman Swansing ng Mindanao, nakasabwat sa importation. Itong si Michael Martin Araneta, na kapatid ni Lisa Marcos, nakasama nila sa kanilang kasosyo nila sa negosyo. At sinabi rin ito ni Montulfo, di ba? Magkakasama sila sa opisina. Ay kasama daw ngayon sa Singapore. Yung sinasabing smuggler na hindi natuloy yung hearing nung January na dapat matuloy na, pinakancel bago pa magsimula ang hearing. Itong si Joey Salceda. So ayan guys, maraming paratang, maraming speculation na di umano ito yung mga smuggler na talagang malalapit sa Pangulo na sana talaga maimbestiga kung talagang totoo to, at kung wala naman di malinis sa kanilang pangalan. So sana yan ang supuin. At sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba, bilang na ang araw nyo. Kailan ba yun nung na yun, di ba? Ilang araw kaya bibilangin natin, di ba? Ano bang gagawin niya sa tagal ng solusyon na yan? Sabi, may kasabihin tayo, di ba guys? Yung pa yung kabayo, kung ganda mo,
kung patay na ang kabayo. Di ba? Parang ganun lang. Ahanin mo pa yan kung mga tao namamatay na sa gutom, baka babagsak ang gobyerno pag ganyan dahil sa galit ng taong bayan. So, alright. Hanggang dito naman guys. Abangan niyo pa susunod kong vlog. Thank you very much po.